Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Kaugnay pa rin sa nagaganap na emergency rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nananatiling mapayapa ang ikalawang araw ng isinasagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA. Kasabay ng patuloy na presensya at pagbabantay ng Philippine National Police upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng publiko. Mula EDSA People Power Monument, narito ang ulat ni Patrolman Don Brosas. Bagong Pilipinas, pangalawang araw na ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa EDSA People Power Monument kung saan patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok sa lugar. Matatandaan kahapon pa nagsimula ang pagtitipon at marami na ang mga dumadalo ang hindi pa umuwi. Ang ilan ay nagpalipas na ng gabi sa loob ng kanilang mga sasakyan habang ang iba naman ay nagtayo na ng mga tent sa paligid ng venue. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lamang ang saklaw ng kanilang permit para sa naturang aktibidad. Mayroon ding libreng palugaw na ipinamahagi sa mga dumalo kung saan makikitang maayos na pumipila ang mga kalahok upang makatanggap ng pagkain. Batay sa pinakahuling monitoring, umabot na sa mahigit 3,000 kalahok ang naitala kaninang alas 10 ng umaga at inaasahan pang madaragdagan ito dahil sa patuloy pa ring nagsisidatingan ang mga miyembro ng ating mga kapatid na INC sa lugar. Sa kasalukuyan, nananatiling payapa at maayos ang sitwasyon. Gayunman patuloy na nakaalerto at nakatutok ang Philippine National Police upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kaayusan. Mahigit 2,000 pulis na ang nakadeploy sa EDSA People Power Monument at mga karatig na lugar bilang bahagi ng security measures. Kasama rin na nagpapatupad ng seguridad at kaayusan ang ating PNP Highway Patrol Group na nakatutok sa pamamahala ng daloy ng trapiko, katuwang ang Philippine Coast Guard at MMDA. Nakaantabay rin ang PNP Health Service upang agad na makapagbigay ng medikal na ayuda sakaling may mga ngailangan, maging mga pulis na naka-duty o mga dumalong miyembro ng INC. Samantala patuloy ding nagbibigay ng suporta at serbisyo ang Quezon City Local Government Unit at ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang aktibidad habang patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok at mahigpit na binabantayan ng kapulisan at iba pang ahensya ang kabuuang sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Mula rito sa EDSA People Power Monument, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Patuloy ang maigting na pagbabantay ng Philippine National Police at iba pang kaukulang ahensya sa isinasagawang programa ng Iglesia ni Cristo kung saan nananatiling maayos ang daloy ng trapiko at mapayapa ang kabuuang sitwasyon sa lugar. Narito ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Sa kasalukuyang sitwasyon dito sa People Power Monument, patuloy pa rin ang mga rallyista na nagtitipon-tipon sa tapat ng ATM. Ngunit nananatiling maayos, mayabang, organisado ang takbo ng kanilang sinasagawang programa na nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Ang ganitong matiwasay na sitwasyon ay bunsod na rin ng full force na deployment at maagang pagpaplano ng Philippine National Police na hindi naglulubay sa kanilang mahigpit na pagbabantay upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat na dumalo. Maging ang mga mamamayan na dumadaan sa lugar sa tulong na din ng estratehikong koordinasyon sa pagitan ng MMDA at mga traffic enforcers ng Quezon City. Grabe naman yung pinag-traffic ng nailatag ng maagang mga planong pan-trapiko. Kaya naman sumabi ang hindi natin sa ulo na mga motorista ang daloy ng mga sasakyan sa paligid. Ngayon naman dahil sa pagsikat at nakatutunaw ng ilang araw, patuloy ang seryosong paalala ng mga otoridad sa publiko na unahin ang kalusugan sa pamamagitan ng pagdala ng sapat na inuming tubig upang maiwasan ang dehydration, pagpipit ng payong o sombrero bilang proteksyon at ang pagbaon ng mahabang distansya habang mapayapang itinaraos ang malaking aktibidad na ito. At yan po muna ang pinaka-latest update mula dito sa People's Power Monument. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News. Talaga ng batas na kataguyod ng Balitang Pulis.
Nagbigay naman ng update si Police Major General Anthony A. Abirin, Regional Director ng National Capital Region Police Office, sa ikalawang araw ng isinasagawang INC Rally kaugnay ng patuloy na sitwasyon sa naturang pagtitipon sa People Power Monument. Narito ang kanyang buong pahayag. Estimate po natin ay aabot po ng 4,000 po ngayon. Hindi pa po kapilang doon yung mga nagsatago doon sa lilim kasi as you can see, napakainit. How about po yung mga police natin? Ilan naman ang total Yung deployment? police po natin, overall deployment po natin ay aabot po ng 7,000. We have to understand yung deployment po natin, hindi lang po dito sa People Power Monument. May deployment din po tayo sa Working Malacanang, sa Manila, at saka dito sa Maynila naman. So, dito sa People Power Monument, 3,000 po. Kumusta sir ang update? Wala kahapon medyo mainit. Ngayon ba sir mainit yung situation between the police and the INC? Ngayon ba sir kumusta? Peacefully po ba sir? Because of the issuance of the permit, talagang in-invoke natin na dapat yung preconditions po na nakalagay po doon, yung mga nakagupilin o kondisyon ay dapat na masunod. So, doon po nagkatalo. Kahapon kasi is wala pong permit na na-issue. But we have to observe maximum tolerance. Kanino nakalagay po sa permit na dapat walang nakapalagpak po dyan ng mga yan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasama. Sir, what are the preconditions that were... I cannot memorize all of it. But dapat may order po. Then panatiliin po yung disiplina, yung sa mga basura, yung parking places, enumerated. We will just give you a copy of the permit. Nang sa ganun ay may ano nyo, one by one. In terms of yung mga nakabalandra, nakausli, ano yung mga harang, at ano yung mga nakasaado? Ang mahalaga pong nakalagay kasi doon is dapat smooth flowing po yung mga traffic. Dahil sa bawal po pumalala. Yun ang At panatapatan. nangako sila. May pirma po yung mga sabi. It is an agreement, of course. Dapat they should advise. The permit that was issued, based po doon sa condition po na yun, dapat. Ano pa po ang purpose ng permit? Kung kahapon wala namang permit, pero napahintulutan din naman sila. Kahapon po ay walang permit. Basically, pag walang permit, dapat i-disperse po yan. Okay? But seeing the condition kahapon, with our sheer number and with their number, we cannot do that. Ang kahihinatlan lang po ay kaguluhan at saka sugat sa mga physical natin katawan. So, we have observed maximum tolerance. And alam naman po ng leadership po yun. So, nakikita nila yung sitwasyon. And you alone, naging witness naman po kayo na pag gagalawin natin ay hindi po maganda yung kanina. So, we have observed. Sorry. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just to say, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun kagad karami yung with that time na 3 a.m. po yung pagpunta po nila. So, there was no, definitely there was no failure of it. Sir, ano advantage nila na meron tayong jacket white? Mas maganda po ngayon kasi may may rules po na dapat sundan with that permit. At yung mga kapatiran po dito sa baba, alam nilang may permit, i-invoke lang natin na ito yung sinasabi natin. Yun po ang dapat. Kaya sumusunod. Tumaan sir, kung kumabot sir na magkakaroon ng arestuhan, walang samaan. Baka yung iniwasan nyo kahapon, walang permit, wala pong escalation na mangyayari with that jacket white. I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, maayos naman. Are we expecting this to prolong until Friday? Kasi the original plan daw was this will happen for 4 or 5 days, diba? Something like that until Friday. I think I am not in the position para i-predict yun. But the in permit, terms of the preparation of the police. in terms of the preparation police, sa parte na ng trabaho namin, kahit na 10 buwan or isang taon sila natin, we can sustain. Dito po kami sinusweldoan. At least nga, hindi boring yung araw po namin. Araw-araw. As you can see naman sa
advisory natin na iwasan po yung EDSA. So, mas magandang mag-travel ngayon sa EDSA kaysa sa Skyway. All I can. Sir, any personality that we are expecting to come ngayong maghapon sa programa nila? Sa totoo lang, hindi ko po nasusubaybayan yung programa. What is important is ground management. For me, as the regional director, yun pang sinusubaybayan. Yung hindi ko naman pinakikialam ng programa. Sir, so just a clarification, yung permit nila is until 8 p.m. Para kung halimbawa gusto nila ipagpatuloy, there should be a black and white na permit ulit before sila mag-extend. Or Baka mamaya may lalabas na naman. Let's wait and see until before 8 p.m. Basta pahihintulutan lang agad permit. It's up to the Quezon City government kung may tula mag-conduct ng program. Any unheard incident that has been As of, recorded so far? Wala pa po toward incident. Siguro 5 minutes from now baka magkaroon ako ng toward incident kasi mainit para mag-vlog. Thank you, sir. At para sa napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, nagbabalita para sa Police News Express, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.